Magandang gabi mga kabulgar, narito na ang mga balita ngayong Miyerkules. Gusto ni Senate President Sherwin Gatchalian na iban sa social media ang mga edad 16 pababa. Naghayag ng saloobin si Senator Gatchalian ukol sa panukalang pagban sa mga kabataang nasa edad 16 pababa sa paggamit ng social media. Ayon sa senador, marami na umanong pag-aaral ang nagsasabing malaki ang impluwensya ng social media sa mga kabataan. Kabilang dito ang mga bayolenteng laro na nagdudulot ng hindi maganda. Ito ay matapos ihayag ng PNP na isa sa mga menor de edad na suspect sa pamamaril sa Tacloban ay naimpluwensyahan umano ng bayolenteng laro na Gore Box. Maraming nasaktan sa sunog sa isang kondominium sa Eastwood, Quezon City. Ilan dito malubha, salungat sa paunang ulat ng mga otoridad. Para sa Boses ng Katotohanan magbabalita, Brian Kidzon. Sa eksklusibong panayam ng Boses, lumutang ang mabibigat na ulat mula sa tenant na si Sarah. Ayon sa kanya, kasalukuyang critical sa ICU ang kanyang mga pamilya matapos malunod sa nakakalasang usok, kung saan bakas pa rin sa kanilang mga pa ang makapal na toxic suit. Dagdag pa sa salaysay ng kanyang pamilya, 2 oras na trap ang mga residente sa roof deck at ang kanyang kapatid na may hika na nabigyan lamang ng responding rescuers ng 20 minutong supply ng oxygen. Dahil dito, mariing pinabulaanan ng biktima ang opisyal na balita na walang casualties. Sa katunayan, mahigit 12 ng mga residente ang naka-admit sa isang hospital pa lamang. Habang ang iba ay kasulukuyang ding nakaratay sa Cardinal Santos Medical Center, Quirino Memorial Medical Center at Taytay General Hospital. Sa ngayon, wala pa ring opisyal na panig ng pamunuan ng Eastwood at ang ulat ng mga otoridad ukol sa mga report. Nagbubulgar, Brian Kidzon. Paihi ng langis sa nabotas, nasabat ng PNP. Para sa Boses ng Katotohanan magbabalita, Jenny Albason. Inaresto ng Philippine National Police CIDG ang 10 sospek matapos mahuling nagpaihi ng langis sa Navotas City. Ayon sa CIDG, walang permit mula sa Department of Energy ang mga sospek. Nahuli ang mga ito na isinasalin ang lamang diesel mula sa mga bangka patungo sa truck. Mahaharap sa kasong Batas Pambansa 33 at Presidential Decree 1865 ang mga sospek. Nagbubulgar, Jenny Albason. Wata-wata at araw ng Maynila, idinaos ngayong araw. Para sa Boses ng Katotohanan magbabalita, Miguel Banaag. Pinangunahan ni Mayor Francis Zamora ang paggulita sa Wata-wata o mas kilala rin bilang Basaan Festival sa lungsod ng San Juan ngayong Miyerkules. Daan-daang mga tao ang nakisaya sa isinagawang basaan upang ipagdiwang ang araw ni St. John the Baptist nang siya nagbinyag sa Panginoong Hesukristo. Sa kabilang banda, nag-abot naman na pagbati si Mayor Isko Moreno para sa mga kapwa niya Manilenyo sa pagdiwang ng ika-455 years ng Maynila. Ani niya, ipagpapatuloy pa rin ito ang layunin na maibalik ang dating sigla, kaayusan at dangal ng lungsod ng Maynila. Nagbubulgar, Miguel Banaag. Ateneo basketball player na si Rene Baterbonia inilibing na. Inihatid na sa huling hantungan ang Ateneo basketball player na si Rene Baterbonia sa kanyang hometown sa Talacogon, Agusan del Sur, umaga nitong Miyerkules. Nag-alay ng pakikiramay ang mga kalapit na kaibigan at pati na rin ang mga tagahanga para sa pamilya ng basketballista. Matatandaang nasawi ang atleta nang ito'y malunod kasama ang kapwa-atleta na si Divine Adeli sa Dipakulaw, Aurora nitong June 8. Pakinggan naman natin ngayon ang Boses ng Bayan. Sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng bansa, mahalagang marinig ang boses ng bayan. Samahan niyo akong alamin ang pananaw ng masang Pilipino patungkol sa pahayag ni Senator Gatchalian na pagbabawalan ng mga 16 years old pababa na gumamit ng social media. For me po, parang sobrang restrictive naman po kung pagbabawalan niyo po yung mga 16 years old pababa. Kasi they also need to know about our society and our and what's happening in our country din po. Then, na parang, paano sila paglaki nila? Sobrang naman nila. Parang sobrang sheltered naman nila from the world. Kasi yung mga ibang kabataan po, may napapanood silang mga, parang nai-influensyahan sila, parang mga ganun po. Parang may mga sensitive contents like that po. Kailangan po nila pang communicate po sa mga parents kung may emergency
Tapos, kailangan din nila malibang yung sarili nila sa cellphone. Tapos makikita din po nila yung mga balita sa news, sa Facebook, sa TikTok. At yan ang mga salobing na nakalap sa araw na ito. Para sa Boss ng Katotohanan, ako si Cal Sherin Bago, nagbubulgar. OPM legend Jose Marichan, walang natanggap na royalty earnings mula sa kanyang mga klasikong kanta. Ito'y matapos ihayag niya nitong Martes, June 23, sa isang Frescon concert ng kanyang Afterglow Seasons of the Heart sa Pasay City. Dagdag pa nito, dismayado ang music icon hindi lang para sa sarili, kundi para sa mga bagong singer-songwriters na posibleng mawala ng kabuhayan at mapilitang maghanap ng ibang trabaho. Sa kabila nito, sinabi ni Jose Marichan na ang ligayang hatid ng kanyang musika sa puso ng mga Pilipino ay mas higit pa sa halaga ng anumang tseke. Makakasama naman niya ang mga batang talento na sina Mariel Montellano, JM De La Serna, Colette Madelo at Laika Estrella sa kanyang concert ngayong July 11 sa PICC Plenary Hall. Miss Universe 1969, Gloria Diaz, kauna-unahang ginawaran ng Hall of Fame Award ng Binibining Pilipinas. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Mabel Beron. Kasaysayan muli ang isinulat ng kauna-unahang Miss Universe na si Gloria Diaz matapos tanggapin ang Hall of Fame Award sa ginanap na Binibining Pilipinas Gala sa Quezon City nitong Lunes, June 22. Sa kanyang maikling mensahe, ibinahagi ng beauty queen na isang malaking pribilehiyo ang makatrabaho ang organisasyon at ibinahagi kung paano binago ng kanyang korona ang kanyang buhay sa loob ng mahigit 5 dekada. Why do people know you? Even when we're abroad, the Filipinos are always very nice to me and they always talk to me like as if it was today that I was Miss Universe. Ang naturang parangal ay bahagi ng ika-62 taon ng Binibining Pilipinas na gaganapin naman sa Coronation Night sa darating na July 18 sa Smart Arena Coliseum. Nagbubulgar, Mabel Vieron. MMA athlete na si Denise Zamboanga, time out muna sa world title upang maging ina. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Janelle Del Monte. Pinitawan ng Pinay Mixed Martial Arts star athlete na si Denise Zamboanga ang kanyang One Women's Atomweight MMA World Championship title upang bigyan daan ang bagong yugto ng kanyang buhay bilang ina. Ito ay matapos isira ang panganay na anak nila na asawang si Fritz Biagtan. Matapos masungkit ang interim belt noong January 2025, tuluyang naging undisputed champion si Zamboanga noong May 2025. Nitong nakaraang Nobyembre lamang, umatras siya sa kanyang nakatakdang laban dahil sa kanyang pagbubuntis na isang sekretong ngayon lamang niya insiniwalat sa publiko. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang atleta sa lahat ng sumusuporta sa kanya sa bawat laban. Gayunpaman, nilinaw niya na pasamantala lamang ito at hindi magre-retiro sa palarong martial arts. Nagbubulgar, Janelle Belmonte. Mitch, naihatid na pala si Rene sa kanyang huling antungan ngayong kanina lang. Kaninang umaga. Oo, so Na lahat dinaluhan ng kanyang mga kaibigan. At saka yung mga sumusuporta rin. Oo, hindi lang mga kababayan niya yung makikita mong nandoon. Grabe yung pagmamahal na ipinakita nila hanggang sa huli kay Rene. Correct. Naramdam natin yan. Correct. Okay, so At syempre, dito rin sa Bulgar, syempre, pinapaabot din natin yung ating taus-pusong pakikiramay sa buong pamilya ng Materbonia. At saka ito nga, Feli, regarding dyan, itugtong lang natin. So, may isang ina o magulang na umiiyak, ngayon is nadagdagan na naman. Dahil nga dito sa insidente sa Tacloban. Correct. No, na ikinasawi ng 3 estudyante. May nasugatan pa, 'di ba? Ang ano diyan is si Senate President Sherwin Gatchalian. Is sinabi niya na ikaw ba is papabor ka ba na yung is lilimitahan o pabababain yung edad na pwedeng humawak o magkaroon ng parang social media accounts ba yan? Oo. Actually, napapansin mo rin. Oo, dapat talaga, tingin ko. Kasi karamihan, sa bahay na lang, makikita natin sa mga bahay-bahay, na yung mga baby or yung mga bata pa, yung mga minor de edad, diba, usually nakikita natin na pagka konting iyak lang, ayan na, meron na kagad na iaabot na cellphone. Oo, tama. So yung mga bata masyadong na-expose sa mga ganung gadgets. So pati yung mga social media, makikita natin na nandun na rin sila actually. Ang dali naman kasing
parang i-download ba yun? Oo. Kung anong mga laro yan na Oo. hindi pang bata. Correct. And siguro tama lang yung naging desisyon ni SP, no? Senate President Gatchalian. Nakakatulong yan. Oo, malaki tingin ko. Sana may push nila ito, 'di ba? Tama yan. Yan ang aabangan natin sa mga susunod na issue Kaligtasan ng mga bata. Okay. Sa Yes. mga bata muna tayo, 'di ba? Oo, uy, pero ito rin, maiba naman tayo. Kapistahan ngayon ng sa San Juan. Mm. At saka araw rin ng Maynila. Correct, isa pa Diba? yan. Ang Masaya dyan. Ang daming selebrasyon, no? Marami. Pero iba ang kinahinat natin. Pero ito pag ulan paano ba yan? Kahit umiwas ka sa basaan, merong ulan. Kaya hindi Nakaranas pa ako iwasan niyan. yan. Nung bata ako sa San Juan, Oh. hindi ko lang sure kung malinis yung tubig. Ayun. Yun ang isa sa mga nagiging problema ng mga tao, di ba? Na dumadaan. Okay yung tubig Pero kung yung may amoy na, guys, huwag niyong gagawin yan. Maawa kayo sa mga pumapasok. Okay? Yes. At yan ang mga boses na nangibabaw sa araw na ito. Ako si Feli Nang. At para sa iba pang detalye ng mga balita, tumutok sa aming website www.bulgaronline.com. Maaari rin kayong tumutok sa aming mga social media accounts. Ako si Mitch Maka. Sa panahong mahalaga ang katotohanan, paiingayin pa rin ang boses ng bayan.